kapatid, ang nais ng ating Panginoon ay sabahin mo siya. Kaya naman sa ating pag-awit, maaari ba nating sabayan yung mga dancers? Bigyan natin ng aksyon yung ating pagpupuri sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Sa sayaw, sa tuwa, pagpasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Sa sayaw, sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Sa sayaw, sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat ito biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito biyaya mo sa amin. Ang lahat nito biyaya mo sa amin. Ang lahat nito biyaya mo sa amin. Hallelujah! Salamat sa iyong biyaya, aming Panginoong Jesus. Thank you, Jesus! Palakpak po sa ating Panginoon! Hallelujah! Salamat sa iyong biyaya, aming Panginoon. Kaya patuloy kaming aawit ng walang pagod, ng walang sawa sa iyo, aming Panginoong Jesus. Hallelujah! Church, can you clap your hands this morning? Nararito ang presensya ng ating Panginoong Jesus. And we sing. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang biruang nanadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang kapatay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang diriwang nanadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri,
itaas ang iyong tinig sa ating Panginoong Yesus. Ikaw lamang at ang ating Panginoon. Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Father God. Salamat po sa iyong kabutihan naming Panginoon. Salamat po aming Panginoon. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pamulat hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kapatid, awitin mo. Ay tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo aming Panginoon. Ang aming gabay, Panginoong Hesus. Nandiyan ka sa gitna ng kaguluhan. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman.
itaas mo ang iyong tinig sa ating Panginoon. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Sino po dito gusto ng masaganang buhay? Yan ang response. Na po? So mga kapatid, pag sinabi mong masaganang buhay, hindi lang po ito sa pananalapi, hindi lang po ito sa mga material na bagay. Ito po ay kasama yung maayos na kaisipan, masayang damdamin, maayos na relasyon sa pamilya, blessings of yung magandang trabaho, magandang negosyo, at higit sa lahat, yung magandang pakikipagrelasyon po sa ating Panginoon Kristo na kung saan nalalakaran po natin yung ating calling. Nakakapaglingkod po tayo sa Kanya. Yan po ang masaganang buhay. Amen po? Kaya lang, malungkot kasi hindi po lahat ng Kristiyano nakakaranas nito. Tama po ba? At ang tanong, bakit? Diba? So pag-aaralan po natin ngayon itong topic na ito na pinamagatan kong ang masaganang buhay. Makita natin sa picture, mga kapatid, meron pong pastol. Yung pastol na yan, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At makikita natin, nandito po yung mga pastol. Tayo po yan, mga kapatid. At maganda po, dahil dinala tayo ng ating pastol sa luntiang, hinimlay tayo sa luntiang pastulan. Yun po yung sabi doon sa awit 23, na po. At dinala po tayo doon sa tahimik na batisan. So ito po yung mga kailangan ng mga pastol, sagana sa pagkain, sagana po sa inumin, at higit sa lahat, meron pong tagapag-ingat. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. So ito pong mga tupan na to na kung na tayo actually ay secure na secure dito po sa pag-iingat ng ating mabuting pastol. Amen po ba? So kailangan natin maintindihan paano ba maranasan yung masaganang buhay. Na po, at pag-aaralan po natin yan. Dito po, itong verse na to, John chapter 10 verse 10, ang sabi po dyan, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Ang gandang verse na po, mga kapatid. So makita natin dito, sa sinabi ni Jesus, merong dalawa pong magkatunggali. At sino po yung magkatunggali? Dito po sa gawin na to, nakikita nyo, ito po yung tinutukoy ni Jesus na magnanakaw. At dito po sa kabila, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na siya pong mabuting pastol. At siya po yung nagsabi na naparito daw siya upang ang mga tupa na tayo po ay magkaroon ng buhay, hindi lang basta buhay, kundi buhay na masaganang lubos. Na po. Kaya lang, yan po ang plano ng ating mabuting pastol. Kaya lang on the other hand, mayroon pong magnanakaw. Kaya sinabi ni Jesus yan may magnanakaw, pumapatay, naninira. At yan po yung walang iba, kundi si Satanas, ang mga demonyo. Kaya po mga kapatid, napakalaga pag-aralan natin ito at kaugnay po niyan na po yung masaganang buhay. Kailangan, number 1, mangyayari ang masaganang buhay kung malaya tayo sa dyablo. Mangyayari lang po ito kung wala talagang hawak sa atin ng dyablo. Imagine mo mga kapatid, kunyari meron kang bahay na napakaganda at yung bahay po ninyo, punong-puno ng gamit at talagang masagana sa lahat ng bagay. Ang kaso, every hour, meron pumapasok na magnanakaw at kinukuha yung mga meron ka doon sa loob ng bahay mo. So ano pong mangyayari? Mananatili ka bang masagana? Hindi po. Kasi lahat ng gamit mo, lahat na naipundar mo, lahat ng pinagpaguran mo, nanakawin po niya. Kaya po, bakit? Kasi siya po yung kaaway. Siya po yung magnanakaw na tinutukoy po doon sa ating pong binasa. Kaya po, maunawaan natin mga kapatid, sa ating buhay, ang dyablo ang ating kaaway na nananakit sa atin. Balikan po natin ating binasa kanina. Sabi doon, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. At ito mga kapatid, itong magnanakaw na to, matindi ito. Sino na po napagnakawan sa bahay nila ng literal na magnanakaw? Naubos po ba niya yung laman ng bahay? Hindi naman, di po ba? Hindi naubos, no?
meron siyang kinukuha pero hindi ubos. Pero ito pong magnanakaw na to, na pinag-aaralan natin, matindi po ito. Bakit? Uubusin po niya lahat. Hindi lang pera, kundi kalusugan mo, pagsasama ng pamilya, karir mo, lahat po uubusin, lahat ng aspeto sa buhay mo, body, soul, and spirit, nanakawin niya po. Papatayin ka niya, okay? Sisirain ka niya, lahat ng aspeto sa buhay mo. Kaya matindi po itong kaaway na ito. Kaya po hindi po magiging masagana ang buhay natin kapag nandito at hindi tayo nakalaya dito sa kaaway na ito na nagnanakaw sa atin. Kaya po, meron pong warning si Pedro. Unang Pedro chapter 5 verse 8. Ano pong sabi diyan? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. So akala natin noon, wala naman sigurong demonyo, baka imahinasyon lang yon. Hindi po. Nakalagay sa Bible, totoo po ang demonyo. Sa mga deliverances, totoo po, may mga demonyo, meron po mga masasamang espiritu. At grabe po ang warning. Yan po yung kaaway natin. No, yung lahat ng Kristiyano target nitong mga demonyo na ito. Okay po? At sabi doon, para silang liyong umuungal, naghahanap ng masisila. Last time around, pinag-aralan po natin yung lalapain kanya sa salitang Griego, katapino, kaya nga ang biro ko pa nga, kinatay na, pinino pa. Wala talagang ititira sa atin ang kaaway. Lahat ng aspeto ng buhay natin, lahat ng pinagpaguran natin, lahat, pati patotoo natin, buhay na patotoo tungkol kay Kristo, yung ating mga personal testimonies, wawasakin niya, sisirain niya po, wala pong ititira sa atin. Kaya po matindi po itong kaaway na ito. Kaya dapat po makalaya talaga tayo dito. Na po? So i-check po natin. Tingnan natin ang ating mga buhay. Nagsisimba tayo every Sunday, maaring every Wednesday, nagbabasa ng Bible. Pero tingnan natin ang ating mga buhay. Tayo po ba'y nakakalakad talaga na si Kristo ang ating kasama? Tayo po ba talaga walang pakikipag-ugnay sa kaaway? No po? Na minsan parang sinasabi natin, akala ko ba si Jesus, through Jesus, nakalaya na ako sa lahat ng sumpa. Totoo po yun. Pinalaya tayo ni Jesus sa kasalanan, pinalaya tayo sa lahat ng sumpa. Kaya lang, kung tayo po ay bumabalik-balik doon sa pinagmulan ng paninira at pagnanakaw na to, magtutuloy-tuloy, babalik ulit po tayo doon sa buhay na kung saan alipin tayo ng lahat ng sumpa ng kaaway. Amen po ba? Kaya mahalaga po, malaya na tayo kay Satanas, malaya na tayo sa kaaway. Amen po ba? Just in case, parang feeling mo, parang minsan nabibigyan mo ng pagkakataon, kapatid, itong araw na ito, i-desire mo talaga na makakulagpos dito sa magnanakaw na to, na talagang matindi ko magnakaw, wala talagang ititira. Amen? Okay po. So, unawain po natin, ang dyablo ang nagbubulid sa atin sa kasalanan upang mapawalay tayo sa Diyos. Magiging matuwid tayo kung malaya tayo sa Kanya. Kapatid, ang kaaway, hindi naman kung may mga demonyo sa kapaligiran, sige na lang, pasok ng pasok sa mga Kristiyano. Hindi po. Ang magiging daanan po nila, kasalanan. Yun po Kaya po, they try so hard talaga na ibulid ang Kristiyano sa kasalanan. Kasi ang taong matuwid, wala po siyang dadaanan. Pero kapag ang Kristiyano nagkasala, yun ang open door. Doon po siya makakapasok. Kaya sinusubukan niya talaga na ilaglag tayo, na magkasala tayo. Kaya nandun lahat ng temptations, nandun lahat ng mga ginagawa niya na kaakit-akit sa atin. Mga kapatid, ito pong verse na to, sabi diyan sa Pahayag chapter 12 verse 9. Ang sabi diyan, itinapon ang napakalaking dragon. Sino tong dragon? Ang matandang ahas na tinatawag na dyablo. So siya yon at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. So mga kapatid, nandito po siya Mula doon, nagrebelde siya sa Diyos, itinapon siya dito, kaya nandito po siya. At ano ang gawa niya? Dinadaya niya ang mga Kristiyano. Dinadaya niya ang mga tao para magkasala ang mga tao. He is a deceiver, mga kapatid. Alam nyo, yun pong picture natin ni Satanas, malaki, may balahibo, mapula ang mata, may buntot. Ganyan yung ating napipicture pagka sinabing si Satanas. Pero mga kapatid, alam niyo po, sa buhay natin, sino po ba ditong tinukso na ang nakita ganun? Na ganun, lalapit ka pa ba? Pag nakita mo talaga, very obvious, si Satanas may sungay. Hindi, di ba? So, ang pandaraya niya, minsan pupunta siya sa buhay natin, ang gwapo. Minsan pupunta siya sa buhay natin, ang ganda. Minsan ang daladala niya, magagandang bagay.
na po masasarap na bagay, nakaakit-akit sa atin. Alam niya yun ang kahinaan natin eh. Kaya po tayo nadadaya, mga kapatid. Kaya mga kapatid ha, kapag tayo may mga bagay na pinagdedesisyonan, when you are not sure about anything na gusto mong gawin, pray. Lord, hingin mo, Lord, yung discernment. Ito ba ay galing sa inyo o galing ito sa kaaway? Dahil alalahanin po natin, ang kaaway po pwede pong maging angel of light. No? Yun na nga, sabi ko, darating sila sa buhay natin na napakaganda ng intensyon, napakagwapo, napakaganda ng itsura, pero behind all those things, hindi natin alam. Yung pala ay padas. Alam niyo po yung sa padas, padala ni Satanas. Na po, mga kapatid. Kaya po, minsan, na-enjoy natin yung mga bagay-bagay without us knowing na yun na palang patibong ng kaaway. Na po, sobrang social media, sobrang nakababad sa Facebook, no po, or yung iba, nandun sa pornography, yung iba nandun sa bisyo, nandun sa alak, nandun sa droga. Maring na-enjoy yung enjoyment ng mundo. Pero after that, mga kapatid, may balik po lahat yan. Dahil hindi po yan galing sa Diyos, galing po yan sa kaaway, and by doing so, tayo po ay nagkakasala, at dahil nagkakasala tayo, mayroong ngayong open door ang kaaway sa atin po mga buhay. Ngayon sasabihin natin, kala ko ba nakalaya na ako through Jesus Christ na born again ako, nakalaya ba't hanggang ganito buhay ko? Kapatid, kasi yung oppressor, pinahintulutan mo na naman sa buhay mo. Kaya, siyempre, yung mata ng Diyos, sobrang banal, hindi niya kayang tingnan ang kasalanan. Isaiah 59:1-2 sabi doon, hindi maikli ang kamay ko para kayo tulungan at abutin. Subalit ang sala niyo naghihiwalay sa akin sa inyo, or sa inyo sa akin. At hindi ko marinig ang inyong dalangin. See, sa mga kapatid, at yun ang gustong gawin ng kaaway para tayo mawalay sa ating Diyos. No po? At by doing so, hindi po tayo nakakalaya, mga kapatid, dito po sa pangaalipin ng demonyo. Sino po dito gusto makalaya sa gapos ng kaaway? Amen. Iwasan po natin ang magkasala, kapatid. Amen po? Amen. At unawain din po natin, ang diablo ang nagtatapon sa atin ng takot, pagdududa sa Diyos, at maging sa ating mga sarili. Magiging mapayapa tayo kung malaya tayo sa Kanya. So wala pong mabuting bagay nang gagaling sa Kanya. Takot, pag-aalala, lahat yan, ilalagay niya. Na po, mga kapatid, ano namang silbi, ha? Na maaaring marangya ang buhay mo. Pero wala ka namang kapayapaan. Example, napag-uusapan natin yung mga anomalya sa flood control projects, di po ba? Now, yung mga DPWH contractors, maaaring nag-earn sila ng milyon-milyon. Pero sa tingin niyo po, payapa po ba sila ngayon sa mga panahon na ito? Hindi sila payapa. Bakit? Alam nila, na-booking na sila. Alam nila na anytime pwedeng i-confiscate yung kanilang mga properties. Actually, yung iba sa kanila ata naka-freeze na yung mga bank accounts nila. At anytime, pwede po silang makulong. Diba? So saan ngayon? Saan ngayon yung masagana buhay dyan? Maaring marami kang mga material things, marami kang pera, pero kung wala kang kapayapaan, hindi rin po yun masaganang buhay. Amen, mga kapatid. Kaya po, no? At si Satanas ang gumagawa niyan sa ating mga buhay. At ano pa po, tinataniman tayo, tinatapunan tayo ng takot. Pagdududa. Minsan yung pagdududa, maging sa salita ng Diyos. Example, ito po. Ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Genesis 3:1. See? Tinitwist ni Satanas ang salita ng Diyos para mag-cast ng doubt sa ating mga isip. Hindi naman ganyan ang sinabi ng Lord. Hindi naman anumang bungang kahoy. Hindi naman yun lang bungang kahoy sa gitna ng hardin. Hindi po. So, tinitwist, dinadaya tayo. Dinaya si Eva. Ngayon, alam niya kasi si Eva hindi siya magkakasala dahil nakatingin siya sa salita ng Diyos. So, anong style niya, anong taktika ginawa niya? Nag-cast siya ng doubt patungkol sa salita ng Diyos. No? So, nung sinabi niya yan, siguro nag-isip din siya iba, oo nga, See, mga kapatid, so maging yung salita ng Diyos, pwede po siyang mag-cast ng doubt. Pero maging sa ating mga sarili po, pwede siyang mag-cast ng doubt. Diba? Minsan, parang nagkakaroon ka ng ang bulong ng kaaway, may bumubulong sa kanya. O ayan, tingnan mo. Diba? Pray ka ng pray. O nasaan na? Hanggang ngayon walang trabaho yung asawa mo. O diba? O pray ka ng pray. Simba ka ng simba. O diba? Magaling na ba yung sakit mo? Hindi ba't nadyan pa rin naman? O yung inakay mo, yung kapitbahay mo, yung best friend mo. Siniran mo ng salita ng Diyos mo. O naakay mo ba? Di ba hindi? Kaya nga hanggang ngayon magkagalit kayo eh. Dati kayong best friends, pero ngayon magkagalit kayo. So, wala, di ba? Walang nangyayari, kaya umalis ka na dyan.
Na mga kapatid, yun yung mga bulong at marami pang iba't ibang mga bulong. Pinanghihinaan ka na. Pag nakinig tayo sa bulong na yan ng kaaway, na walang ginawa, kundi talagang panghinain tayo, talagang babagsak po talaga tayo, mga kapatid. So, anong pwedeng gawin? Kapag ka nandyan na, yung ano-anong mga negatibong kaisipan na alam mo hindi galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos yung mga bulong na yon. Anong pwede natin gawin? Patayin mo agad yung mga sinasabi niya. Patayin mo agad. Batuhan mo ng salita ng Diyos. Sabihin mo, bilang 23:19, ang Diyos ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Ano mang sinabi niya, gagawin niya, ano mang pinangako niya, tutuparin niya. Ang sabi ng Biblia, sa mga latay na Jesus, mayroon akong kagalingan. Ang sabi ng Biblia, ano mga aking pangangailangan sa pamamagitan ni Jesucristo, aking tatanggapin. Batuhin mo ng salita ng Diyos. Patayin mo agad yung kanyang mga bulong na yan para panghinain ka, kapatid. Ano po? No, kasi pag pinahintulutan mo yan, wala na. Babagsak ka na talaga. No? So yun po ang dapat nating ginagawa. Amen po mga kapatid. Ha? Para maranasan natin yung gusto ng ating mabuting pastol, masaganang buhay. Amen po. Okay. Ano pa po? So, ganito ang ginagawa sa atin. Parang bugbog sarado tayo, kaliwa kanan, harapan, likuran. Nandiyan siya, hindi siya tumitigil. Ano yun, papayag na lang po ba tayo na binubugbog tayo ng kaaway? Payag po kayo? Hindi. Sabihin mo ng madiin, hindi. Hindi kapatid. Alam nyo, sa mga laban, nakakita ka na ba ng labanan na nagsusuntukan na yung isa lang suntok ng suntok, yung isa salag lang ng salag? Di ba? Pagka may ganyan, sa boxing, di ba pag may ganyan, matatalo ka pag salag ka lang ng salag. Kailangan, sumuntok ka din. No, in this case, yung kalaban natin, ayan maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang leong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Ano sabi? Ano sabi? Magsalag lang? Magsalag lang? Pabayaan lang na sinusuntok tayo? Hindi, ang sabi ay, labanan. Know who we are in Christ. Anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Alam natin yung ating kapangyarihan. Luke 10:19, I have given you authority to trample upon snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing can harm you. Diba? Yung kapangyarihan na sa atin. No, wag tayong lalamya-lamya na sige na lang, hayaan mo na. Wala akong kapangyarihan. Hindi. Hindi po totoo yan. In fact, tayo po ang may kapangyarihan. Amen. So, paano natin nilalabanan ang kaaway? Okay? Number 1, magpakaabala sa mga espiritual na bagay. Iyan na kasi po mga kapatid Kung babalikan natin si Jesus, ano ginagawa po ni Jesus? Nagpa-fasting, nagpe-pray. At pag may mga temptations, ano pong ginagamit niyang pansalag? Salita ng Diyos. Sword of the Spirit, which is the Word of God. Ngayon, mga kapatid, kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo dumadalo sa mga gawain, ay walang laman ang salita ng Diyos, ay ang ating puso ng salita ng Diyos. So, kailangan po natin dumalo sa mga gawain, sa mga fellowship, sa mga Bible studies, magbasa ng Biblia para alam natin kung ano ang ating ibabato sa kaaway, sa kanyang mga atake sa atin. Amen? Ang nakakahiya po niyan, mga kapatid, at nakakalungkot, mas alam pa ni Satanas yung salita ng Diyos kaysa sa atin. No po? Supposed to be sword of the Spirit, salita ng Diyos yung ating armas, ating sandata. Kung wala tayong alam na salita ng Diyos, dapat sword. Di ba ang sword mahaba? Pag wala kang alam na salita ng Diyos, toothpick? Paano ka makikipag-espadahan sa toothpick? Kasi halos wala kang alam na salita ng Diyos. Amen. Si Jesus noon, sa mga temptation, sa mga udyok ng kaaway sa kanya, ang kanyang panlaban, ang kanyang isinasagot, salita ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo, pag nagbabad tayo sa presensya ng Lord, pag nagbabad tayo sa mga espiritu na gawain, nandoon po masagana yung presensya ng Lord, yung guidance ng Lord, yung pabor ng Lord, yung pagpapala ng Lord. Kaya po nagkakaroon tayo ng masaganang buhay. Ano pa po? Lumayo sa kasalanan upang wala siyang daanan at kapitan. Again mga kapatid, ang sabi ko kanina, ang demonyo, hindi yan basta-basta papasok sa buhay natin kung wala naman siyang dadaanan. At ano po yung nagiging daanan sa buhay natin? Kasalanan. Pagka tayo nagkakasala, parang bumubukas ang ating buhay at nagkakaroon parang wini-welcome natin ang kaaway, si Satanas sa ating mga buhay dahil po sa ating kasalanan. So, anong dapat gawin? Kailangan po manatili tayong sumusunod sa kung ano yung dapat, mga salita ng ating Panginoon. Iwasan po natin yung kasalanan. Amen po ba? No, wala po tayong mapapala na mabuti kapag tayo po ay patuloy po na nagkakasala. Amen po ba?
Tatandaan po natin yan. Wala pong magiging daanan ng kaway sa buhay natin maliban na tayo nagkasala. So, anong example ng mga kasalanan? Halimbawa, galit. O ito, very common. Galit. Ephesians 4:26-27. Kung magagalit man kayo, huwag ninyong pahintulutan na manatili ang galit sa iyo. Agad kayo magpatawad. At ano sabi doon? Huwag ninyong bigyan ng puwang ang dyablo. So pag hindi ka nagpatawad, nanatiling galit sa iyo, open door po yun. Mao-opresan ng kaaway, makakapasok po siya sa ating buhay. At marami pa pong ibang uri ng kasalanan na nagbubukas ang ating mga buhay para makapasok ang kaaway sa atin. Okay? So, lumayo sa kasalanan. Di ba may kanta, ano sabi doon? Yung kanta na, o tukso, layuan mo ako. Hindi po totoo yun. Mali po yun. Dapat, ikaw ang lumayo sa tukso. Tama po ba? Amen. Amen. Ano pa po? Palayasin siya sa ating buhay, pamilya. O ayan, nasisense mo na parang may kumikilos dito. Palayasin mo. Exercise your power. Ikuman mo lahat ng demonyo sa pamilya ko, umalis. Lahat ng demonyo, masama espiritu, sa eskwelahan ko, sa trabaho ko, sa ministry ko, sa kapaligiran ko, sa kapitbahayan ko, lumayas kayong lahat in Jesus' name. Huwag tayong makikiisa mga kapatid. Alam niyo po, yung mga demonyo, para po mga langaw yan. Iba po ang langaw. Ano ba ang behavior ng langaw? Ang langaw, pag nakaamoy ng pagkain yan, anong ginagawa nila? Pupunta sa pagkain. Ngayon, kung tayo ay nasa kasalanan, parang yung bahay natin, walang screen door. Bukas. Kaya po malaya silang nakakapasok yung mga langaw. No po? At ngayon, wawasakin niya, sisirain niya yung pagkain natin kasi madudumihan pag dinapuan niya. Ganon din po sa atin mga kapatid. No po? So, yung buhay natin, lagyan natin ng screen. Ano yung screen? Panalangin, salita ng Diyos, pamumuhay ng banal. Para po hindi makapasok ang kaaway sa atin po mga buhay. Amen po ba? Wala naman siguro dito na, meron ba dito pag may pumasok na langaw, ay sige, diyan ka lang. Meron bang ganun? Di ba? Binubugaw natin. Literal na langaw po yun. Binubugaw natin. Tapos paypay ka ng paypay. What more? Kung yung demonyo, yung masamang espiritu, si Satanas, ang nakikialam ng ating mga buhay, labanan natin. Palayasin natin. Sino po ba dito patuloy po na nagsi-spiritual warfare sa kanyang prayer? Mga kapatid, nako, baka naman mamaya nakalimutan nyo na. Napo? Hindi tayo nakikipaglaban sa flesh and blood. Ang kalaban natin, mga espiritual, na mamayani sa sanlibutan, organisado sila, mga authorities po sila, may kapangyarihan po sila. Dahil mga espiritu sila, ang kailangan natin dyan, kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? So, when we command, in the name of Jesus, aalis po sila. Amen po ba? Kaya i-command po natin, palayasin natin sila sa ating mga buhay. Amen. Ano pa po? Pagtiisan lahat ng kanyang atake sa atin. Okay, so maaaring may mga atake sa buhay mo. Huwag kang nga ayaw. Si Jesus nga inatake di ba? Si Jesus tinempt. Si Jesus na yun. Tayo pa kaya? Even yung mga mighty men and righteous people sa Biblia, example si Job, di po ba? Inatake po siya Di ba? Pero umayaw ba si Job? Hindi po siya umayaw. Bagkus nagpatuloy po siya sa pagtitiwala sa Diyos. Nawala na lahat kay Job Nawala yung pamilya, nawala yung mga ari-arian. Siya mismo may sakit, may sugat mula ulo hanggang paa. Pero umayaw po ba siya sa atake? Umayaw siya sa Diyos dahil sa atake? Hindi po. Nagpatuloy siya at ano po ang nangyari? Ni-restore ng Lord. Lahat ng nawala sa Kanya, binalik sa Kanya, doble pa. Amen po ba mga kapatid? So, yun po, dapat natin ginagawa, no? Na, alam nyo, yung mga ganito, mga pagsubok, mga trials na yan, para po sa ating kabutihan pa rin yan. Bakit? Dito po nadidevelop yung ating character. Dito po nadidevelop yung ating pananampalataya. Dito natin nakikita paano kumilos ang Lord sa isang napakahirap na sitwasyon at ipakita sa iyo ang milagro para makita mo gaano ka makapangyarihan ang ating Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tingnan mo po mata sa mata, huwag kang aayaw. Ay, ang hina naman. Huwag kang aayaw. Opo, wag tayong aayaw. Na po, pagtiisan lahat ng atake, magpatuloy tayo. At the end of the day, makikita natin yung kapangyarihan ng ating Diyos. Ano pa po? Ano pa po? Papasukin si Kristo sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, hindi talaga natin kaya. On our own, without Jesus, hindi po natin kaya. Ang dami nating laban sa buhay. Anong dapat nating gawin? Ipagkatiwala yung laban sa ating Panginoon sa Kristo. Siya lang ang makakapagpanalo ng laban na yan ng ating mga buhay. Amen? And that leads me to point number 2. Papasukin si Jesus sa ating buhay
At ang point number 2, mangyayari ang masaganang buhay kung sumasa atin si Kristo. Doon lang po mangyayari mga kapatid, okay? Ang sabi diyan, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Amen? Hindi basta buhay kapatid. Tingnan mo yung buhay mo ngayon. Hindi yan, hindi pa yan. Kasi ang sabi diyan, masaganang lubos, masaganang ganap. Yun po ang pangako ng ating mabuting pastol. Amen po ba? Sino may gusto? Amen. Ako gusto ko po yan, okay? Kaya po mga kapatid, minsan iniisip natin, totoo ba si Jesus? Totoo ba talaga na nananahan siya sa ating mga buhay? Baka mamaya katang-isip lang. Hindi po katang-isip. Sinasabi ng Bible at pinapatotohanan po ng mga nakaranas kay Kristo. Example, ito po si Apostol Pablo. Sa Galatia 2:20, ano sabi niya? Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. So si Pablo po mga kapatid, grabe yung kanyang pinagdaanan. Dating persecutor ng mga Kristiyano, pero nung na-convert siya, inengkwentro siya ni Jesus, grabe. Grabe yung kanyang missionary work. Grabe po yung mga milagro na kanyang ginawa. Grabe yung workings of miracles sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. So totoo po mga kapatid, na si Kristo kapag tinanggap mo siya sa buhay mo, papasok po siya. Mananahan siya sa buhay mo. Mga kapatid, tayo po, anong pruweba? Kasi minsan parang, nasa sa akin ba talaga si Kristo? Anong pruweba? Kapatid, tayo lahat tumanggap kay Kristo. Tama po ba? Kung babalikan natin, ano po yung buhay natin noon? May pagbabago na po ba? I'm not saying na perfect na po. Magiging perfect lang tayo pag dumating si Jesus, yung perfect. No? Pero sa ngayon, we are being transformed from glory to glory to glory. Na po, yun po tayo, patuloy na binabago. Pero kung titingnan mo, yung ating mga buhay noon, ang dilim, masalimuot, magulo, walang liwanag. Pero ngayon, nandito tayo, mga kapatid, kung si Kristo wala sa atin, wala kayo dito, wala kami dito. Hindi tayo makakapanambahan. Di ba yung buhay natin noon, pag sinabing mag-Bible study tayo, ay nakakaantok, ay ang boring. Halika magsimba, ay baka masunog ako dyan. O, ngayon, sinasabi ba natin yan? Ngayon? Hindi po. In fact, tayo na mismo nagkukusa, magsimba, mag-revival, mag-online Bible study, mag-face-to-face Bible study, magbasa ng Biblia. Why? Dahil binago na tayo ng ating Panginoon Jesucristo. And that is proof enough para sabihin natin, nasa sa atin ang ating Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Di ba, mga kapatid? So, napakabuti ng ating dakila at mabuting pastol. So ngayon, i-check natin. I-check po. Lalo na po yung mga bago lamang. Siguro lagi natin i-check, Jesus, have I really accepted you deep in my heart? And do you truly reside in me? Nandito ka na ba talaga sa akin, Lord? Ipasiyasat mo, Lord, please search me. Search me. At ipapakita sa'yo ng Lord. O anak, nasa'yo na ako, kaya lang hindi sa lahat ng pagkakataon ako ang nasusunod. Marami pagkakataon, ikaw ang nasusunod. Pero, huwag ka lang aayaw. Tuloy-tuloy lang. Palalaguin tayo. Palalaguin ng Lord yung ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Amen. Amen. Okay? So, doon sa mga first time makadalo, tanggapin natin si Jesus sa ating mga buhay dahil siya po ang susi para sa isang masaganang buhay. Amen? Amen. Okay po. So, pangalawang punto dito sa main point number 2. Dapat sumati si Kristo dahil siya ang may magandang plano sa ating buhay. Sa tayong lahat may mga plano sa ating buhay, sa sarili nating buhay. Tama? Opo, may mga plano tayo, mag-aral, magtapos, mag-abroad, magtrabaho. Ang dami nating plano. Pero alam niyo po, merong napakagandang plano sa atin ng Diyos. Yung diablo may plano din sa atin, pero para sa ikapagpapahamak natin. Pero si Jesus, maganda ang kanyang plano. In fact, this is one of the favorite verses dito sa church. Ano sabi diyan? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Grabe, kung ikaw down na down ka sa buhay at mabasa mo to, at si Jesus ang nagsabi, ang Diyos ang nagsabi nito, grabing ginhawa, grabing encouragement. Isipin mo, marami kang plano sa buhay mo, pero ang Lord pala, may plano. At pag si Lord ang nagplano, the best po yan. Amen po ba? Ito napakaganda. Siya nagplano. So in other words, parang siya yung arkitekto ng ating buhay. Tama? Pero dahil siya din naman, ang kikilos sa ating mga buhay, parang siya pa rin yung karpintero, siya pa rin yung mason. Kasi siya magtatatag ng ating buhay. 'Di ba? At pagkatapos,
Siya pa rin yung, ako, sinasabi ko, siya ang Meralco ng buhay ko. Bakit? Yung madilim nating buhay, nililiwanagan niya. Bakit? He is the light of the world. Kaya siya yung Meralco ng buhay natin. Ano pa po? Siya po yung Maynilad ng buhay natin. Bakit? Ano sabi ni Jesus? Kayo mga nauuhaw, lumapit kayo sa aking lahat. Uminom kayo at hindi na kayo muling mauuhaw pa. Ano tinutukoy niya dito? Yung Espiritu Santo. Yung tubig na yan, sinisimbolan po niya yung Espiritu Santo. Kaya po, pag nasa sa atin ang Holy Spirit, hindi na tayo nauuhaw sa pag-ibig, sa kapayapaan, sa kagalakan, kasi dala-dala po yun ng Espiritu Santo dito sa ating mga buhay, kasi nananahan na po siya sa atin. Okay pa? O gusto niya po ba? May Meralco ka na, may karpintero ka na, may Maynilad ka, ano pa gusto mo? O Goldilocks ng buhay ko. Bakit? Siya ang tinapay ng buhay. Diba? Well, pwedeng literal na tinapay kasi siya ang nagpo-provide ng pagkain natin, mga pangangailangan natin. Pero yung tinapay ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Amen po. Na sino man ang kumain ng tinapay na yan, hindi na mamamatay. Bago siya po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Diba mga kapatid? O gusto niya po ba? Ano pang gusto niyo? O ibig sabihin, kay Kristo, wala ka nang hahanapin pa. Amen po ba? Kaya po, kailangan papasukin natin si Kristo sa ating buhay, manatili tayo sa presensya ni Kristo para po mangyari itong napakagandang plano niya sa ating buhay para tayo magkaroon ng masaganang buhay. Amen. Amen. So mga kapatid, ang tanong lang, nalalakaran mo na ba ang plano na yan? So napakaganda ng plano ng Lord, kaya lang, ang tanong dito, nalalakaran mo ba? Sumusunod ka ba sa mga tagubilin ni Jesus? Kung ano yung nararapat, sinusunod mo ba? Kasi kung hindi, kahit anong claim po natin mga kapatid, I claim the fulfillment of Jeremiah 29:11 in my life. Kung hindi naman tayo sumusunod sa Kanya pinag-uutos, hindi po natin mararanasan. Amen po ba? Amen. So kailangan, meron po tayong complete surrender sa ating Panginoon para po mangyari magandang buhay sa atin. Ano pa po? Dapat sumasa atin si Kristo dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala sa ating buhay. Ito ang ganda po nito. Gustong-gusto ko to. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Isipin mo yan. Hindi diyan sinabi sapagkat kay Kristo ang ibang pangako ay oo at ang iba ay hindi. Hindi po. Ang sabi diyan, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. No. Ano yung mga pangako ng Diyos? Unang-una, buhay na walang hanggan. Di ba po? Pangako ng Diyos, bibigyan tayo ng immortal bodies, glorified bodies. Ano pang pangako? We will reign with Him for 1,000 years. Ano pang pangako? Meron tayong mansyon sa kalangitan. Amen po ba? Pero dito pa lang sa lupa, mga kapatid, marami na po siyang mga pangako. Ano yun? Halimbawa, kagalingan. Sa mga latay na Jesus, meron tayong kagalingan. Sa mga pangangailangan natin, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, mararanasan po natin. I can do all things through Christ who strengthens me. Ang dami po mga pangako at lahat ng mga pangako na yan, kung ano man po yung mga pangako na pinangahawakan ninyo, ito po, ang sabi dito, palaging oo. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. Tunay na siya ay mabuting pastol. Amen po ba? No? Grabe po. So ngayon mga kapatid, yung susunod nating tatalakayin, dapat sumasa atin si Kristo dahil siya ang mag-iingat sa atin laban sa kaaway. Grabe na, may provider na tayo. Meron pa tayong protector, meron pa tayong tagapag-ingat. Sa picture na to, ano nakikita natin? Meron tupa, nandyan si Jesus, at sa likod ni Jesus, hinaharangan niya yung mga umaatake na mga wolves, mga lobo. Na po, nalalapain ito, pipinuhin, kakatayin. Ito pong tupa na ito na walang iba kundi tayo. So yan pa mga kapatid, napakabuti na meron pong nag-iingat sa atin. Ang sabi ng Biblia, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Sino po yung mga anak ng Diyos? Sino po? Tayo. At sino naman po yung sinasabi na iniingatan sila ng anak ng Diyos? Sino po yon? Iniingatan sila ng anak ng Diyos. Sino po yon? Si Jesus po. So imagine, yung iba, iniingatan lang ng mga security guards nila. Pero tayo, hindi ba sa security guard ang tagapag-ingat natin? Ang ating tagapag-ingat na walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng pagkakataon, naririyan siya. Dahil sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Di po ba mga kapatid? Alam niyo po, kung tayo hindi iniingatan ng Lord, ewan ko po, baka marami sa atin ngayon patay na. Maaring namatay sa aksidente, maaring namatay sa mga kaguluhan, maaring namatay sa mga bisyo, at kung ano-ano pa. Ano po?
Pero hanggang ngayon, nandito po tayo mga kapatid. Nakakapanambahan, nababago ang buhay. Why is that? Kasi meron nag-iingat po sa atin. Isipin mo, no, hindi sila maaaring galawin ng dyablo. Grabe yung pangako. Hindi tayo maaaring galawin ng dyablo. Kaya huwag tayo natatakot sa dyablo. Pero ang kondisyon kasi dyan, manatili tayo sa presensya niya. Kaya minsan sinasabi natin, akala ko ba pag born again na ako, malaya na ako sa mga sumpa ng kaaway, sa mga gapos ng kaaway. Kasi nga, sideline pa tayo. Nagsa-side trip pa tayo, imbes na diretso ang lakad. Pupunta dito sa sariling kagustuhan, pupunta dito na alam naman na bawal, alam naman na hindi nalulugod ang Lord. Pinapuntahan natin. Kaya ano nangyayari? Nawawala po yung pag-iingat ng Lord. Pumupunta tayo sa teritoryo ng kaaway. Kaya po tayo pinagpipiestahan minsan ng kaaway. Amen? Kaya po mga kapatid tayo, lagi tayong manatili lang sa presensya ng Lord. Gusto mo ng masaganang buhay, gusto mo ng payapang buhay, ang makakapagbigay lang yan, ang ating Panginoon sa Kristo. Wag na wag po tayong aalis sa kanyang presensya. Amen? Amen? So napakabuti na ang tagapag-ingat natin ay talagang makapangyarihan at tagapaglalang ng buong kalawakan. Amen po ba? Makapangyarihan sa lahat. Amen? So napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Yung pangako lang na yan, hindi ka pwedeng galawin ng dyablo. Parang it suits your heart na, ay Lord, grabe, mahal na mahal mo ko talaga, nakakakilabot na ikaw na makapangyarihan, may lalang na lahat ng bagay, ikaw ang nag-iingat sa akin. And yet ako ito sumusuway. And yet pag may nangyari sa akin, sinisisi kita na hindi naman kasalanan ng Diyos. Tayo naman ay may kasalanan. Amen po ba? Amen. So let's continue mga kapatid. Ang tanong, lahat ba mahal ng Lord? Lahat ba welcome kay Jesus? Lahat ba open ba na lumapit sa Diyos ang lahat ng tao? Opo, kasi may John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, si Jesus, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So may invitation si Jesus para sa lahat. Kaya lang, ang makakaranas lang po ng masaganang buhay, yung tumutugon sa invitation ni Jesus. Amen po ba? May free will po tayo eh. We can choose to accept Jesus. We can choose to reject His invitation. Pero ito ang ganda. Pahayag chapter 3 verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Sabi ni Jesus, kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Isipin mo yan, si Jesus laging kumakatok. Na po? Kaya pag narinig mo minsan sa TV, pagbukas mo ng TV, naghahayag ng Word of God. Nananahimik ka, may kumakatok sa'yo, mahal ka ni Jesus. Naglalakad ka sa kalye, mahal ka ni Jesus. Alam mo, ano yun? Tas minsan nagagalit pa tayo, kapatid. No, that is our God's way of encountering you. Kinakatok ka niya, ini-enkwentro ka niya. Ayan po mga kapatid, oh. At pag pinapasok mo siya, kakain ka kasama ang Diyos. At pag ang Diyos ang kasama mo, banquet. Sa lahat ng bagay. Sagana sa lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. No, kasi hindi basta-basta yung nag-iimbita sa'yo. So ngayon, ang tanong, papaano sa atin si Kristo? Papaano? Okay. Basic, number 1, pagsisihan lahat ng kasalanan. Yun lang po yun eh. Magpakumbaba lang. Magsisi. Pag lumapit ka, Panginoon, patawarin mo po ako. Makasalanan ako, pinagsisisihan ko. Please forgive me. Linisin mo ko ng banal mong dugo. No, 1 John 1:9. Ang sabi doon, kapag inihayag natin ang ating kasalanan, siya'y tapat upang tayo patawarin, linisin sa lahat ng ating karumihan. Kaya lang, kailangan nating lumapit. Kailangan nating magpakumbaba at magsisi. Yun po. Pangalawa, ano pa? Tanggapin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Tanggapin natin siya, Lord, wala akong magagawa. Hindi ko kayang magpaka-Diyos at umakyat sa langit, iligtas sa aking sarili. Lord, ikaw ang bumaba, ikaw ang nagpakatao para abutin kami. Kaya Lord, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ganun lang po mga kapatid. And when you say, isinusuko, tinatanggap siya bilang Panginoon, di ba yung Panginoon siyang nasusunod? Pag may Panginoon, may alipin. So this time around, kung ikaw dati nasusunod sa buhay mo, ngayon tinanggap mo si Jesus na ang masusunod. Amen po ba? At tagapagligtas, walang ibang magliligtas sa atin. Gawa 4:12, walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit sa ibaba ng lupa para magligtas, pangalan lamang ni Jesucristo. Amen po ba? No? Yun po mga kapatid, walang ibang daan sa kaligtasan. So tanggapin natin si Jesus. Ano pa po? Alamin at ipamuhay ang kanyang salita. So mga kapatid, hindi po enough na sige, tinanggap ko na si Jesus, born again na ako. Alam nyo, meron kami noon, yung mga kasamahan namin doon sa trabaho. Nasa construction po kasi kami. Mayroon kami mga trabahador. So, nag-share. Yung pastor namin nag-share. Nagpatanggap. Nagba-Bible study. Tapos nag-water baptism. Sa Laguna pa ata kami nag-water baptism. Pag uwi, andun din na sa barracks nila.
Napakinggan ni Pastor Dan, parating si Pastor Dan. Alam mo sabi ng foreman, ayan, born again na tayo. Pwede na tayong magsugal. Hala, kung born again na? Ano, lisensya na yon para magsugal? Ano, napatawad na lahat ng kasalanan, parating, Opo, pag nagsisi, pero intentionally ginawa mo yung pagsusugal? No? Sabi ni Pastor Dan, teka, hindi ganyan. Di ba? Para bang license na, okay, nilinis na tayo, nilubog na tayo sa tubig, okay na. Kahit magkasala tayo, okay na. Mali, mga kapatid. So, alamin at ipamuhay ang kanyang salita. So, we need to know the Word of God. At siguraduhin natin, sumusunod po tayo sa kanyang salita. Amen po ba? Amen. So, mga kapatid, sabi po dito sa last slide, sa ating pagtanggap kay Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ipapadala niya ang Espiritu Santo upang linisin, baguhin at gabayan tayo sa ating masaganang buhay. So may ginagawa ang Lord. Kapag tinanggap po si Jesus, ipapadala niya po yung Espiritu Santo. At yung Espiritu Santo ang magiging kapangyarihan sa buhay natin para makasunod tayo, para makalakad tayo ng may kabanalan at mayroong katuwiran. Pang walang Holy Spirit, hindi natin kaya. No? At ang Holy Spirit, tatanggapin lang natin kapag tinanggap natin si Jesus. So maging malinaw po yan sa atin. Ano po? Kaya po, ano pong sabi dito? Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin. Bakit naghugas sa atin? Kasi po, because of the conviction of the Holy Spirit, natututo po tayong humingi ng tawad. Sinasabi ng Holy Spirit, mali yung ginawa mo. Sige na, luhod na, manalangin ka na. Mag-sorry ka na, mali. So, kaya po nakakapagsisi tayo, kaya nahuhugasan tayo sa ating mga karumihan. Sabi diyan, upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ipinagkakaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. So mga kapatid, ayun po, si Jesus po nagkakaloob ng Espiritu Santo. At dahil po dyan, nagiging matuwid po tayo. At dahil po sa aking pagiging matuwid, tinatanggap po natin patuloy yung kagandahang loob ng Diyos. At ma-enjoy natin pag tayo nagtuloy-tuloy mga kapatid. Hindi lamang yung masaganang buhay sa lupa, tuloy-tuloy hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Masaganang buhay sapagkat makakasama na natin ang Diyos doon po sa kanyang kaharian. Amen po ba? So mga kapatid, the devil, the enemy will try everything para po tayo ibagsak. Pero tandaan natin mga kapatid, meron tayong mabuting pastol. At itong mabuting pastol na ito, ang siya lamang makakapagbigay sa atin na masaganang buhay. Alam ng Lord, sa puntong ito ng buhay nyo, alam ng Lord kung ano po yung inyong mga pinagdadaanan, ano po yung mga heartaches ninyo, mga pinoproblema ninyo, mga kabalisahan ninyo. Alam ng Lord lahat yan. Pero patuloy ka magtiwala sa ating Diyos, sa ating pastol, walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo. Asahan mo yung kanyang mga pangako, palaging oo. At mararanasan mo yung masaganang buhay. Amen po ba? Amen. So I hope meron po tayong natutunan.